Ex Nihilo para ilaban ng Turtle, mapapansin natin parang nag-group up itong Ex Nihilo. Ex Nihilo ngayon, nandoon nakapwesto, kinukuha yung aggro nung Pagong, pero hindi pa rin naman nila masyadong kino-commit. Ito, Laban nandoon to. si Karasu, namataan sa may bandang Flicker gilid, forced to use the flicker, habang dito naman sa turtle bit natin ay sinisimulan yung Pagong. Nandun na nga lang din yung real world manipulation, at Draven will be able to secure that with the retribution. Vinyosa! Ako, nakaipit ata doon, pero makakagamit na nga lang din ng flicker palayo. At ang ganda ng ginawa doon ni Draven kasi kita mo kung paano niya hinold yung turtle to their side. Kaya mahirap din lumapit for the side of Ex Nihilo knowing na meron ng ambush gameplay. And look at that. It seems like May they're service utilizing... yung carry. Oo, parang service mode ang atake dito. Nakuha na nga nila yung Pagong, nakuha pa din nila yung Tore. Hatid sundo yung carry doon sa may bot lane. Doon nila nakuha actually ng position nila, di ba? And yun yung binabanggit ko kanina na kailangan lang makakuha ng magandang tsunami slam. Etong si Echo. And nakita natin yung resulta. Medyo tumagilid ang Ex Nihilo. Ngayon, nahahanap naman sila. Kasi kung sino yung hero na pwede mag-initiate, that is Nico na kailangan dikit din kay Vinyosa. Kailangan ang initiate kasi nila, more on surprise factor eh. Kasi kung magre-raging sandstorm ka lang dun sa paharap, wala. Para ka lang iiwasan ka lang Oo. yung given na wala you're yung kalid eh. gulat factor Yun. nung Raging Sandstorm. Pero right after that clash, look at that. Dewa United Philippines was Grouping up. able to secure a tower din dun sa may top lane. Pero pansinin natin they're grouping up right now. Wala sa kanilang mga respective linya. Ibig sabihin may specific. This is a 1-4 movement. Naku po, magda-diversion play. Hindi Hindi nila sinakyan. tutuloy. Joke lang, pump fake lang, tinitignan kung kakagat sila sa pakagat. And if we're also going to highlight then coming in from XC Healing, yung sinasabi mo nga Prof B, Nico Venyoso having that connection, kailangan talaga nila i-capitalize yung gulat factor knowing that Nico can already pick off certain members from the side of Dewa United. Kaya kung gusto nila manalo sa susunod na turtle na to, they have to capitalize on that factor. And at the same time, for the side naman of Dewa United, they also have to be cautious kung anong bush yung kailangan nilang daanan and get that turtle hold as early as they can, just like that. Ang mahirap din kasi dito sa side ng Ex Nihilo kapag bumabad sila dyan sa Esmeraldang yan, sila yung maka-counter Laban punish. na to, Nandun na nga lang din yung Bravest Fighter gagamitin with the retribution. RWM on the turtle, RWM nilapag. Yung kwadrado nandun na hindi naman Karasu! Pumapalapan! Huwag doon sa may bandang gitna, hinaharapan yung 4 na miyembro pero siya yung lumalamang. Nakita na natin yung result na pagka winasiwas ang balabal somehow lamang siya. Sa ganyang sitwasyon, nagkaroon ng konting adjustment ang ex ni Hilo dito na sabi, bilisan na natin. Kunin na natin turtle dito. Somehow, 1 out of 3 ang nakuha nila. At saka, if we're also going to highlight certain someone Kise, bravest fighter niya, na-limit niya yung na-limit niya si Draven in that process, kaya maganda din yung pagkakuha doon ng XC Hilo ng turtle na yun kasi hindi siya naka-retry at that point. Na-stun nahampas ng ng malaking poste. Ano ba tawag dyan? Taga. Nataga. Pagka sa Pinoy, di ba? Ano yan? Taga. Yung yung ginagamit pang tabas ng ng mga puno. palay. Yun pala yung nangyari doon. Karit pagkapalay. Karit ata yun yung gano'n. Yung gamit ni Ruby. Oo, karit yun. Pagka yung taga, yun yung panugod ng kapitbahay. yun yung early weapon ng mga Pilipino. Oo, kaya sa lapu-lapu ng punta. Jungle bolo ata. Yun pala yun. Pagka, I don't know if that's English yung word na mismo jungle bolo. Pero anyway, Bolo lang hata. sabihan nyo kami. Comment nyo dyan. Kilala ko yun, si AJ Bolo. Ay. Para familiar Going back into our game, si Takwan, nagiging magandang niya dito, Diversion. pwesto dito, diversion play! Venyosa humaharap doon, trying to vision out yung kanya mga kalaban. Pero hindi na muna sila engage. Nasayang ata yung diversion doon sa may bottom lane. Parang napansin nyo ba yun? Parang ni-Raging Sandstorm diversion play niya? They tried but it wasn't actually successful kasi walang natamaan doon at napasa din agad ng Dewa United yung moves kasi nakita agad nila yung diversion na hindi nakatago sa bush. So it's like a signal for Dewa United na okay, atras tayo, be cautious tayo kasi may parating. Alam mo, dati nga 'di ba yung ginagawa nila yung saktong dragon.
Oo. Sabay diversion. Yun yung pinakamalupit na Pinapasok yung dragon dun sa, sa portal. portal. Oo, hindi ko alam kung paano kakasya yun eh. Meron ba, basta... Parang si si Shenron na bumababa sa kalangitan eh. Na-meet si Doctor Strange. Gumawa ng portal, sabay pasok dito eh. 3 ang ating score. Eto na naman, Nico, nag-uumpisa with a diversion play. Biglang liko, sumorkat kasi. Sabi medyo ano dyan, mahal may toll gate. Sabi nung ex ni Hilo, palag na to. Doon na sa may Lord natin, Karasu once again doing his job. Ay! Nakakalaman Tsunami! Nico doon. Gagamitin yung title strike, Tsunami Slam. Sila yung mahuhulit. Nico will fall down. Echo will be taken out as well. Venyosa na ko yung mga roamers natin. Coconuts, Mawawala na Coconuts doon. Pinasok ni Draven tsaka ni Karasu at ngayon, this is gonna be a free Lord. It seems like Echo was a sacrificial lamb in that team fight, although napitas siya from the side of Dewa United. Pero look at X ni Hilo, ang dami nilang napatay. And thus, it's a free easy lord coming in from the side of Dewa United. So, it's a good trade for them. Nangyari kasi, di ba nag-electrifying beat si Dustin? Tumunog Mm. na yung tung 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 gano'n. Oo. Nakita ko si Taku, sumayaw eh, ng Blazing Duet. Blazing Duet ng Oo, Vito. sinakto dun sa beat eh. Sabi ko, ay lamang yun. Oo. Yung pala yun. Nung nakarinig siya ng beat, hawak mo yung beat. Hawak mo yung beat. Oo. Tinutukan ng camera. Oo, sabay boomblazing. Sinayawan yung beat ni Dustin. Ngayon yung resulta, nasa kamay ngayon ng Dewa United page. Minsan kailangan mo lang talagang lagyan ng kahit delikado kayo sa sitwasyon, kailangan mo lang bigyan ng tamang timing. Oo, at yung timing dito ng Dewa United Philippines ay pumapabor para sa kanila. At kung kanina pinag-uusapan natin na kailangan makuha nila yung early game, this is the time para i-utilize yung snowball nila. Tignan mo yan, 11 minutes into this game ay halos ma-clear out na nila yung buong mapa. At yan din naman yung kailangan nilang i-capitalize kung ayaw nilang patapain dito si Coconuts. Ayan na! Oh, ito na nga lang din yung title strike. Nako, si Dustin yung nadampot. Parang dampot pisa yung ginawa sa kanya. At nilagay na nga lang din sa body bag dito. Yung Lord mawawala, mabubura. Draven na doon sa iba na likuran. Naghahanap lang ng pwedeng lasitin. Nandun na nga lang din yung kanyang mga wasiwas gamit yung blades. Netong si Sasuke, Venyosa, Endable ba? wala nang magawa doon. Pero mukhang tinatry pa rin ng ex ni Hilo i-clear out yung mga minions. Mukhang endable pero parang hindi. Vertical. Dumedepedsa pa rin. Ay! Draven na doon, mapipitas. Bumertical na nga lang din yung Suyu, pero nako, nandito Yung na nga lang din yung buong hukbo ng Dewa United Philippines. Torre! Power Si lang Takgu! ang call ni Takgu, and the Dewa United Philippines will take game number 2. All one! What an opening series para sa ating second week. Wow. The adjustment is there. Counterplay, even the redraft. Nakikita natin na talagang nag-a-adjust yung